Magandang araw po. Itago niyo na lang ako sa pangalang John. Isang pulis sa Metro Manila. 31 anyos. Chinito, binata. At ang bisyo ko lang ay bahay-serbisyo. Pagbubuhat sa gym. At minsan sumasali ako ng mga bodybuilding contest kaya talagang habulin ako ng babae. Maayos ang pamumuhay namin. Halos wala na akong hihilingin pa, lalo na't medyo may kaya ang pamilya ko. At meron kaming 4 na pintuan na paupahan at mineral water station sa lugar namin. Kadalasan, hindi sa pagyayabang, babae na talaga ang nanliligaw at lumalapit sa akin. Pero hindi ko itatanggi na marami na rin akong niligawang babae. Hindi para seryosohin sila, kung hindi niligawan ko sila para makatabi ko sila sa kama. Aminado kung mali ako sa puntong yun, pero wala akong magawa. Hindi pa siguro oras sa akin para magseryoso. Hanggang isang araw, nakabakasyon ako sa serbisyo. Nagulat ako nang may kumatok sa pinto. Dahil sa salas ako nakatulog, ay ako na ang nagbukas ng pinto nung mga oras na yon. Naka-boxer shorts lang ang suot ko at walang suot na t-shirt. Akala ko kasi isang regular lang na bisita. Pagbukas ko ng pinto, isang babaeng buntis ang bumungad sa akin. Pero sobrang ganda niya. Mahaba ang buhok niya na medyo kulay brown. Maputi rin at makinis ang kutis. Talagang tinamaan ako agad sa kanya. Palihim akong nanggigil at alam ko sa sarili ko na type ko siya. Maya-maya, bigla akong napansin na napangiti siya bigla sa akin. Siguro dahil napansin niyang natulala ako ng ilang segundo sa kanya. Biglang nagsalita yung babae. Magandang umaga. Eto yung ulam na niluto ko. Pakibigay na lang kay Mang Dan, ang tatay ko. At bigla na lamang tong nagpaalam. Natawa na lang ako sa kahihiyan nang maglaho siya sa harapan ko. Paglapag ng ulam, ay diretso ako sa kwarto habang ang nasa isip pa rin ay yung magandang babae. Gusto kong diskartehan siya at magpakilala sa kanya. Pero problema, buntis nga lang. At syempre, matik na may asawa. Pinaghalong pag-aalangan at excitement ang bumalot sa aking sarili sa isiping paano kung pumatol ako sa babaeng may asawa na at ang malala ay buntis pa to. Kadalasan kasi sa mga nabobola kong babae ay mga dalaga pa. Meron ding paminsan-minsan mga bayaran, pero doble ingat lang ako kapag ganun. Ilang araw ko ring pinag-isipan ang balak ko. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Hanggang pumasok na ako ulit sa trabaho ng araw na yun at nakita ko yung kabarong pulis ko na pregi ngayon ang asawa niyang nasa 4 months. Dahil tropa kami, ay nagawa ko siyang tanungin ng personal tungkol sa buhay may asawa niya. Pati na rin sa usaping kama. At nagulat ako sa sinabi niya na active pa rin silang mag-asawa tuwing gabi kahit 4 months nang pregnant ang misis niya. Hanggang 9 months pa nga daw yung iba. Pero siya daw, hanggang 7 months lang daw. Dahil natatakot din daw siya baka may mangyaring masama sa baby nila. Tapos, biglang bumulong siya sa akin na mas ganado daw ang mga babae pag pregi. At kung natatakot daw ako, pwede namang daanin sa mahinahon at malambing na pakikitungo. Doon ako nagkaroon ng idea na parang gusto kong ituloy ang lahat ng nasa isip ko noong nakaraang linggo. Isang araw, day off ko.
Bigla akong kinatok ng tatay ko sa kwarto. Tulungan ko raw yung bagong umuupa sa amin dahil nag-leak daw ang lababo nila. Medyo may konting alam ako sa pagkukumpuni ng may mga leak na pipe. Kaya dumiretso na ako sa paupahan namin. Normal sa akin ang nakaboxer lang at sandong puti pag nasa bahay lang. At kahit sa may lugar namin, dahil tiwala naman ako sa itsura ko. Hindi naman ako yung pulis na malaki yung tiyan. Dumiretso ako sa bahay ng umuupa sa amin at kumatok. Pinagbuksan naman ako agad ng pinto. Hindi ko inaasahang bumungad na naman sa harapan ko yung type kong misis na nagdala ng ulam sa bahay noong nakaraang linggo. Pinatuloy niya agad ako at tumungo kami sa hugasan kung saan nag-leak yung lababo nila. Dahil professional naman ako, ay pinilit kong hindi gumawa ng kalokohan at tumulong lang talaga ang iniisip ko. Agad kong kinumpuni ang lababo hanggang biglang lumakas ang leak dahil nagkamali ako. Parang naligo tuloy ako sa maruming tubig na tumatagas. Halos mabasa yung buong sando kong puti at naging kulay itim sa dumi. Pero kahit ganun, pansin kong pumakat sa sando ko ang abs ko. Medyo naging sagabal na to sa akin, kaya't kahit ayokong tanggalin, ay tinanggal ko to. At doon ako nagulat. Dahil nanunood pala sa akin ang babaeng buntis. Medyo nahiya ako, pero tuloy ako sa pagkumpuni. At sabay salita siya sa akin na nahihiya daw siya, pero papalitan na lang daw niya yung sando ko na malabo nang maibalik sa dating kulay. Nagkausap kami at natanong ko kung bakit mag-isa lamang siya sa bahay nung araw na yun. Kwento niya na may kasama naman siya. Kapatid niyang babae, ang kaso ay naggrocery kaya hindi ko naabutan. At yung mister niya, seaman daw at kakasampa lang ng barko. Doon natigil ang simpleng kwentuhan namin. Nagpatuloy ulit ako sa pagkumpuni hanggang sa pinaabot ko sa kanya yung pandikit sa may lamesa para di na ako tumayo dahil hawak ko yung pipe at para masuportahan yun ay nagpatulong din ako sa kanya. Siya ang nagdikit habang hawak ko yung pipe na kumukonekta sa isa't isa. At habang ginagawa namin yun, ay halos magdikit na kaming dalawa. Hindi ko maiwasang hindi mapasulyap sa katawan niya. Lalo na nang bahagyang napayuko siya sa harapan ko. Nung mga oras na yun, ay pilit kong nilalabanan ng sarili ko dahil sa aking mga nasilayan. Pero pagtayo namin, ay di inaasahang nahalata niya na tinamaan ako sa kanya nung mapansin niya ang harapan ng boxer shorts ko. Napangiti naman siya, sabay sabing, "Mukhang nagalit yata. Sorry ah." Wika niya sa malambing na tono, sabay iwas ng tingin sa akin. Humingi ako ng paumanihin dahil sa isip-isip ko, pulis ako at nirerespeto pa yung tatay ko sa lugar namin. Tapos baka masabihang bastos pa ako o masyado akong mahilig. Agad niyang tinanggap ang paumanihin ko. Sabay balik ng tingin sa akin at bigla akong nagulat sa reaksyon niya nang tumitig bigla to sa katawan ko. Lumapit to sa akin, sabay haplos sa aking braso pababa sa abs ko. "Salamat nga pala sa tulong ah. Ikaw ba? Baka gusto mong matulungan din kita sa ibang paraan." Nangaakit na boses niya na unti-unti nang lumuhod sa harap ko kasabay ng pagbaba ng boxer ko. Napakagatlabi na lang siya ng mga oras na yun. Sabay balik ng tingin sa akin tsaka siya ngumiti. Hindi na ako nakasagot pa dahil alam kong sa puntong yun ay handa na akong sumugal sa isang babaeng kasal na. Napangiti na lang din ako sa kanya.
Kahit medyo malakas ang tibok ng puso ko, ay napapikit na lang ako nang tuluyang suklian niya ang tulong na binigay ko sa pag-aayos ng lababo niya kanina. Doon ko na napagtanto na mas mahusay talaga ang mga babae na may mga asawa na pagdating sa usaping ganun. Maya-maya, hinayaan niya akong mag-shorts at agad siyang kumuha ng t-shirt para mapalitan daw yung sando ko na nabasa. Pareho kaming nagkangitian at akala ko yun na ang huli nang bigla siyang nagsalita na kung pwede daw ako mamayang gabi na hindi ko naman tinanggihan. Ngunit tinanong ko muna siya, baka may kasama siya mamaya. Sabi naman niya may trabaho at night shift ang kapatid niyang nurse. Nagpalitan kami ng number ng cellphone para ite-text daw niya ako pag umalis na yung kapatid niya. Umuwi na ako sa bahay, tsaka niligo at nagpahinga. Dahil mukhang matutupad na nga ang matagal kong ninanais ng ilang linggo. Kinahapunan, nag-gym pa ako. Kahit medyo hirap ako dahil sa pagod. Pagka-uwi, nagpahinga at naghintay ako ng text hanggang 9 p.m. nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hi. Text niya na mukhang nakikipagkilala at nilalandi muna ako. Sinakyan ko naman. Ilang saglit pa siguro, 9:30 ng gabi, ay bigla siyang nag-text ulit. Punta ka na rito sa bahay. Dali-dali akong nagpunta. Pagkakatok ko, ay agad bumukas ang pinto at agad niya akong pinatuloy sa bahay nila. Sabay nagtungo kami sa kwarto niya. Nung sandaling yon, nakapantulog siyang nightist na itim na pangpregi. Ako naman ay walang hiya-hiya na itinilapon agad ang lahat-lahat ng suot ko sa sahig sa sobrang excited. Siya naman ay todong kagatlabi. Sabay baba ng nighties niya. Napakakinis at nakakabaliw ang ganda na aking nasilayan. Bigla itong umisi, sabay lapit sa akin at sinabing, "Inuunahan na kita. Buntis ako, kaya konting ingat ha." Napatango ako at napa-oo sa kanya. Paglapit niya ay isang haplos ang naglakbay sa akin, patungo sa abs ko. Yumakap siya sa akin, kaya tila sinilaba ng apoy ang katawan naming dalawa na naging hudyat ng lahat. Halos magmakaawa siya sa akin nang tuluyang umuga ang kama kung saan nagpakasawa kaming dalawa. Malambing at maingat ang naging kilos ko dahil ayoko rin namang mapahamak ang baby niya. Nirespeto ko siya bilang nanay ng magiging anak niya, ngunit hindi ang pagiging babaeng may asawa niya. Kakaiba ang epekto sa akin ng maisip na ang babaeng kasama ko sa alapaap noon ay may asawa na at nataong buntis pa. Yun ang nagpabaliw sa aking damdamin bilang lalaki. Sinulit ko ang gabing yun na alam kong pati siya ay di rin makatanggi kahit ilang beses pa kaming magtampisaw sa tinatawag nilang bawal. Buong gabi kaming naglaro ng apoy. Makailang beses kaming nakatulog sa pagod. At sa aming paggising ay isang mapang-akit ng ngiti ang aking nabungaran sa maganda niyang mukha. Hanggang sa tuluyan ulit kaming nakatulog. 6 a.m. nang tumunog ang alarm niya at ginising niya ako dahil parating na raw ang kapatid niya galing ospital mula sa night shift. Nag-ayos ako kaagad at umuwi na sa bahay. Makalipas ang 2 araw, nag-text siya sa akin ng hapon mula sa text na ganito. "Namiss na kita. Game ka ba now?" Agad ko siyang nireplyan ng, "Oo ba?" Mga 9 p.m. nang i-text niya ako. Sakto, palapit pa lang ako sa may lugar namin, galing istasyon, kaya naka-uniforme pa ako ng pulis.
Imbis sa bahay ko ay sa bahay niya ako dumiretso ng patago dahil madilim naman na at wala namang makakakita sa akin. Pinarada ko yung motor ko sa tropa kong kapitbahay at maingat akong tumungo sa bahay ni Clara. Hindi niya tunay na pangalan. Pagbukas niya sa akin ng pinto, nagulat siya na may pulis sa harapan niya. Doon pa lang niya nalaman na pulis pala ako. Doon ko rin nalaman ng gabing iyon na noon pa raw ay pangarap daw niyang pagsawaan siya ng isang pulis na katulad ko. Simula noon, minsan ay naka-uniforme ako ng pulis na pangtaas lang habang abala kami sa kama. Natigil lang ang patagong relasyon namin ni Clara nang makaipon sila ng asawa niya at lumipat sila sa isang subdivision na medyo may kalayuan na sa amin. Pero bago siya umalis, ay nagkita muna kami sa isang hotel at doon kami inabot ng madaling araw. Nag-usap na kami na yun na ang huli at bilang paalam na rin. Matamis na ngiti ang nasilayan ko sa maganda niyang mukha bago magpaalam. Yun ang isa sa di malilimutan kong karanasan bilang isang lalaki. Hindi ko alam kung dapat ba akong husgahan o siya lang na pumatol sa akin kahit may asawa na. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at maraming salamat sa pakikinig.